nagtindog. So, atong topic karon mga kaigsunan, the 4 P's of tribulation. 4 P's? Dili ng 4 P's nga mulinya ka ha? 4 P's. Okay, ato ang power verse, mabasa sa Santiago chapter 1 verse 1 to 12. 4 P's of tribulation. So, ang tana ko niyo mga kaigsunan, unsa may purpose sa thermometer? Ang purpose sa thermometer, para tanaw na to kung gilantan baka o dili. Tama? Mabay na yung purpose sa thermometer? So paghilantan ang imuhang samot na mga ginikanan, paghilantan nilang mga anak, kuha din na silang thermometer, dapat nagyon mo yung thermometer sa inyong balay, kay kung hilantan yung anak, usahan yung pagabalo. Sa unang panahon, makaigsunan, wa may thermometer, bana-bana ra to. Kung init ka, kaayo, gilantan ka. Pero bugnaw, bugay ka, delikado na na. Ha? Ha? So, sa tuwa mga kaigsunan, ang thermometer mga kaigsunan gigamit para mahibalaan mga kaigsunan kung gilantan ta o wala. Ang thermometer mga kaigsunan gigamit siya para i-measure. Example lang kung magluto ka ng mga high-tech na mga kukiri. Kay dili na nila bana-banaon na gyud na sila proper nga temperature sa ilang pagluto. Yung gamit na sila thermometer. And what if mga kaigsunan, someone gave you a spiritual thermometer? Ha? Para tan-awon makaigsunan ay mohang spiritual temperature. Asa nakakakaroon makaigsunan kung gamitan ka og thermometer sa atong bugtong ubuhi nga Dios, spiritual thermometer, asa naman ka sa 1 to 10, baka ka diri makaigsunan, init baka ka makaigsunan, nagkalayo ba imuhang pagtuos bugtong ubuhi nga Dios o nagkalayo? Na baka sa range sa 6 to 10 o naa ka sa bugnaw makaigsunan 4 to 1? Or naa ka sa bugnaw-bugnaw, init-init sa imong pagtuo karon sa bugtong ubuhi nga Dios. Musimba ra ka ganahan, moadto ra kag simbahan kung ganahan ka, pero hindi ka ganahan. Dili po ka musimba. Actually man kaigsunan, kung gi-honor lang sa bugtong ubuhi nga Dios iyang gibati sa panahon nga bago sa ipalansang sa Kalbaryo sa krus, wala tay kaluwasan karon. Nganuman, remember in the Garden of Gethsemane mga kaigsunan, sa panahon nga nagampo ang bugtong ubuhi nga Dios, unsay sulti niya, amahan? Pwede ba nga maipalayo sa ko ang kupa? Ang kupa nga gihisgutan niya ito makaigsunan, great suffering. Mga paglutos nga magian niya, kagulanan, kalisdanan nga magian niya makaigsunan, mao to ang kupa. Amo na gingon sa tumahalog pinalanggang pastor lahi nga ang atong kaluwasan nato medyo gitimbang-timbang gyud kay ang bugtong buhis kasurinderon. Apan sa iyahang pagampo sa tumoy-tumoy makaigsunan sa iyang pagampo, ayang gisulti, amahan, dili ang kabubuton ako ang matuman, kundi ang imong kabubuton. Palakpakan na to ang bugtong buhay ng Diyos. So that's why mga kaigsunan, sa panahon nga di nakaganahan mo sima, then that's the time mo ato kag simbahan. Sa panahon nga di nakaganahan mo uklab sa imong balaang kasulatan, then that's the time abrihan imong balaang kasulatan. Sa panahon mga kaigsunan nga di nakamuampo, then that's the time mas dublihon, triplihon imong pagampo. Kay hapit na ka makuha ni Satanas ang mga panahon na mga kaigsunan. Pag moabot ang kahuyangon sa imo nga di nakaganahan mo, nagtanaw ni mo, wala na silbi mong kinabuhi. Then, pray without ceasing. Magampo ka nga walay, hunong makaigsunan. So, ang good nga spiritual thermometer makaigsunan, test atong spiritual temperature. So, unsa man nga pamaagi, nga masulayan ta, makita sa bugtong buhay nga Diyos, kung unsa ta kainit o unsa ta kabugnaw. So, unsa nga pamaagi? Through tribulation or trial. So, diri makita mga kaigsunan, mga panghitabo sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan, tell us how far we have matured in our Lord Jesus Christ. Diri makita kung nagmature ba ka sa imong pag-alagad sa bugtong ubuhi nga Dios o di kaya'y nagkabata pa kag samot sa imong pag-alagad sa bugtong ubuhi nga Dios. Pinaagi sa kalisdanan, kagulanan, pagsulay sa atong kinabuhi. Kabalo mo, basta na ako diri sa Puentes, no? Every time na ako sa Puentes, ug na ako dito sa Imelda, duha, isar gid akong topic. Pagsulay. Wala akong kabalo, anong ka na ipatopic na rin sa inyo pagsulay? Daghan man siguro na problema sa inyo dere makaigsunan. Kay usually ang problema daw financial ra gyud. So, trials have a way of revealing makaigsunan kung unsa nakalalo ang atong pagtuo sa bugtong ug buhi nga Dios. Gipakita sa mga pagsulay sa kinabuhi, sa kalisdanan, sa kagulanan na atong gibati karon mga kaigsunan, kung unsa nakalalom ang atong pagtuos bugtong ubuhi nga Dios. Kung sa panahon pa moabot ang pagsulay sa atong kinabuhi mga kaigsunan, mas pilion ba nimong motalikod kas bugtong ubuhi nga Dios
o mas pilion imong muluhod. Kabalo ka usahay maka-feel ka og kana bitawng makabati ka igsuon nga kapoy na kaayo ka. Gikapoy na ka og sige gluhod nga murag tan-aw nimo walay katubagan sa imong mga pag-ampo. Mao nay gasagara makaigsunan nga once nagpray ta, nagampo tas bugtong buyos dili lang ganit ta tubagon, ma-discourage dayon ta. Ha? Kaya ang gusto nato makaigsunan tubagon dayon ta sa Ginoo. Naay mga pag-ampo nato makaigsunan na it takes time. The same with Abraham and Sarah. Pila ba ka tuig nilang gipaabot si Isaac makaigsunan? Almost 25 years. Di ba? Almost 25 years. Manong dugay kay makaigsunan. Nga ang pagtuo ni Abraham ug ni Sarah makaigsunan, magagikan kay Hagar. Ang lahi nga gisultis bugtoyos nga mga anak si Abraham. Kay tungod, gipangunahan nila ang bugtong ubuhi nga Diyos. Muna sultis sa tumalap nilang pastor lahi, tulura gyud ang tubag sa Ginoo. Yes, no, and wait. So sila, Abraham and Isaac makaigsunan. Abraham ug Sarah makaigsunan, gapaabot silang Isaac sulod sa 25 ka tuig. Pila ba ka tuig nga gipadala ang lunops bugtong buhi nga Dios? 120 years. Di ba? So, ang tubag sa bugtong buhi nga Dios sa matag usa sa ato matingala ta nganong dugay because it takes time makaigsunan. Kinahanglan og taas nga panahon. So, kaning kagul-anan, kalisdanan, makaigsunan, makatabang ni sa tuwa para ma-develop ang atong pagtuos bugtong ubuhi nga Dios if we respond properly. Akong tama ang atong response sa pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi makaigsunan. Mao nang giingon diha makaigsunan, pagkatao pa lang nimo diri sa kalibutan, naka-built-in na ang mga pagsulay, naka-built-in na ang mga problema sa atong kinabuhi makaigsunan. Mao na gisulti sa John chapter 16 verse 33. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Diri sa kalibutan, daghantag mga kalisdanan o kagulanan nga maagian. Pero pagpaligon, magmaligon ka, kay nagmadaugon na ang bugtong ug buhi nga Dios dito sa Kalbaryo sa cross. Palakpakan nato ang bugtong at buhay na Dios. Mo nang giingon diha makaigsunan nga ang bugtong ug buhi nga Dios, pwede siyang mukuha og maayo sa mga nahitabo sa atong kinabuhi karon makaigsunan. Sa mga pagsulay, makagulanan, kalisdanan nga atong nagian karon, pwede mo kuha og maayong butang ang bugtong ubuhi nga Dios parte ana. Di ba? Nga ako kanunay makaigsunan Romans 8:28 sa akong kanunay gisulti, all things work together for good for those who love God. Tanang butang makaigsunan para sa imong ikaayo. Sa tanan na higugmas bugtong ubuhi nga Dios. Although musulti ka nga ang butang nahitabo sa akong kinabuhi karon kay wala ko'y kwarta, galisod ko. Makaingon ka makaigsunan nga bad thing siya. Makaingon ka nga dili maayong butang. Ang bugtong ubuhi nga Dios did not promise makaigsunan nga kung ikaw magalagad sa bugtong ubuhi nga Dios, mamaayong butang na lang mahitabo sa imong kinabuhi. Nabasa gisaad ana? From Genesis to Revelation, aba kay mabasa nga pag musunod ka nako ayaha imong kinabuhi? So makaigsunan built-in na ni nga mga problema right after nga natawo ta diri sa kalibutan. So, mao ni ato ang pagahisgutan karon. Tanaw na tong unang bersikulo, Santiago chapter 1 verse 1. Dalago ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Santiago kapitulo 1 bersikulo 1. Si Santiago ulipon sa Dios og sa Ginoong Hesukristo nganha sa napulo og duha ka mga banay nga nanghitibulaag. Kumusta? Dalago ng bugtong ubuhi nga Dios. So, ang bungad sa sulat ni Santiago, mga kaigsunan, kayo sa man hitabo sa 12 tribes of Israel. Actually, mga kaigsunan, this coming September 13, God willing, next Sabbath na ni. And excited na ang tanan, God willing. Because birthday, una, atong gi-celebrate na rin ang adlong ipapahulay sa bugtong ubuhi nga Diyos. Secondly, ang adlong natawhan sa atong mahal ug pinalanggang Father Lahi, mga kaigsunan. Nga ato ang gitimahan og 12 tribes of Israel, unity in diversity, panagkaiusa makaigsunan sa panaglailahi sa atong mga batasan. Because kanang 12 tribes of Israel makaigsunan nagrepresent na sa lain-laing batasan sa anak ni Jacob. So dili tanan buutan, pareha na example. Pero ingon ni Pastor Lahi nga mas okay kung mabilong mo sa tribe of Judah. Because ang tribe of Judah, kaya dito nagagikan ang tribo sa atong bugtong ubuhi nga Diyos. But it doesn't matter makaigsunan kung asa ka nga tribo mabilong. Importante na apel ka sa 144,000. Palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Diyos. So nagtibulaag ang 12 tribes makaigsunan. Why?
Daghan diri makaigsunan na force sila nga iabandona ang ilahang mga balay sa Jerusalem. Nang hawa sila nga naman makaigsunan. Asa man usa may audience ani, asa man naka-refer si Santiago amni mga kaigsunan. Iyang kaistorya ani both literal and spiritual Israel nga nag-scattered throughout the world. So, naglangkob na diri ang tinuod nga Israel sa bagong tugon. So, kaning scattering mga kaigsunan, kaning pag-scattered, kaning pagbulag-bulag sa mga 12 tribes, mo ni siya direct result of persecution. At that time, mga kaigsunan, after nga gibato si Esteban, dato na nagsugod ang persecution sa Jerusalem. So, unsa man hitabo ani mga kaigsunan, gidescribe na sa Book of Acts. So, ang mga magtutuo sa bugtong ubos niya, nagatubang sila og kalisod. Nang hawa sila makaigsunan, nidagan sila makaigsunan, nang hawa sila sa Israel, sa Jerusalem, kay tungod, pamatyon man sila. Mao ning kaning letter ni Santiago makaigsunan, mao ning purpose sa iyang letter nga mag-provide og encouragement, bahin sa ilahang pag-antos. So, samtang ang uban makaigsunan, niadto sila sa lain-laing mga lugar, si Santiago nagpabilin siya sa Jerusalem. Wala siya nilakaw. Nagpabilin siya, kay iyahang gitabangan nga ilid ang iglesia diadto makaigsunan. Now, kung mapansin niyo makaigsunan, gisugdan niya iyang sulat makaigsunan og ulipon sa Dios, tama? So kaning ulipon sa Dios makaigsunan, ang Greek word ani is doulos. Na ang buot pasabot is slave sa atong bugtong ubuhi nga Dios. He doesn't mention, makaigsunan, wala niya gi-mention ang iyang special relationship o unique family relationship sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Nga naman, kaunsa di ay sa bugtong ubuhi nga Dios, katong nagpakatao siya sa kalibutan, si Santiago, kaunsa di niya siya. Half-brother siya makaigsunan sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Mabasa nato na sa Matthew chapter 13, verse 55. And mabasa po nato na sa mga letters ni Apostol Pablo. So, si Santiago makaigsunan, younger brother siya sa atong bugtong ubuhi nga Dios. And initially, wala siya nituo sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Remember, makaigsunan, nagistorya ang bugtong ubuhi nga Dios, ang ninyana, ito yung tigpaminaw, nga na imong mga pamilya dato. O sa isultis bugtong ubuhi nga Dios, ang tinuod na akong pamilya katong nagsunod sa kabubuton sa akong amahan. So, wala nituo una si Santiago. Pero after sa pagkabanhaw sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, nagpakita ang bugtong ubuhi nga Dios sa iyaha makaigsunan, nahimo na dayong prominent leader si Santiago sa early church dito sa Jerusalem. Siya ang head makaigsunan sa Jerusalem church until his death, until namatay siya around 62 AD. So makaigsunan, mao ni siya nasulat niya ang Santiago kay tungod para i-encourage niya ang mga tribes nga nagkatibulaag tungod kay nidagan sila, nahadlok sila sa ilang kinabuhi nga pamatyon sila sa Jerusalem. So that's why makaigsunan, that's why makaigsunan, kabalo ka makaigsunan, kung di kita makadawat og balaang espiritu sa atong bugtong buhis, mo bati tagkahadlok, oy. Kaya ang balaang espiritu ang maghatag nato og gahom, ang balaang espiritu ang maghatag nato og kaisog. Nganuman, sa time ni Peter makaigsunan, niya action og katalaw si Pedro, gidinay gud niya ang Ginoo, not once, not twice, but 3 times. Tungod wala pa ang balaang espiritu. Kano sa man gibubo ang balaang espiritu? At the day of Pentecost. Sa panahon nga 40 days pagkabanhaw sa bugtong buhi nga Dios, 40 days sa kiguban ng bugtong buhi nga Dios, gitrain niya ang mga disipulo. Then after ana makaigsunan, nibalik ng bugtong buhi sa langit sa malangit, and after 10 days, mo nila gipaabot day of Pentecost nga nikunsad na ang balaang espiritu, which is ang gitawag nato na mo ang unang ulan makaigsunan. Nga kalayo nga ninaog sa langit, unang ulan. Ang kalayo nagsimbolo sa Holy Spirit. So mao po na atong gipaabot karon ang ulahing ulan sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay kung wala tay balaang espiritu ning katapusa mga adlaw, bangurog yun ang pwede mangurog mga igsunan. Mangurog yun. Kay even the disciples, nahadlok sila. Mao na panahon mga igsunan nga bago nila madawatan ang balaang espiritu, gusto nila mo adto sa layo na ng mga lugar. Nganuman, nahadlok man sila sa persecution. Nahadlok sila sa lutos. Ang bugtong buhis ayaw sa paabuta sa ninyo. Unsay paabuton? Ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu nga ibubos bugtong buhi nga Dios. So at that time makaigsunan, at that time nga naana ang balaang espiritu katong unang ulan, dili na ganahan man lakaw ang mga apostoles sa bugtong ubuhi nga Dios. Maotong
gipadalhan og persecution para mag-scattered sila sa tibuok kalibutan. Ha? So makaigsunan, diri sa James chapter 1 verse 2, gipakita lang ni Santiago diri nga posible nga malipay gihapon ta. Kung kita mo agi ang mga kalisdanan ug kagul-anan. James chapter 1 verse 2. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Santiago kapitulo 1 bersikulo 2. Mga igsuon ko, isipa nga maoy tumang kalipay sa diha nga igakasugat ninyo ang nagkalain-laing mga panulay. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios. Kabalo ko mga igsunan, common na kayo ni makahanata, di man na realidad, sister, kay kisa bagoy malipay sa panahon nga sulayan ka? Kisa bagoy magpasalamat sa bugtong o sa panahon nga sulayan ka? Murag ka kaipokrituhan naman na. Pero sa isulti ni Santiago, mga igsunan, o sa isulti ni Santiago, isipa nga maoy tumang kalipay sa diha nga igakasugat ninyo ang kanilaing mga panulay. Muna gisulti diha mga igsunan, ni atubang makagpagsulay, ni atubang mangkaog mga kalisdanan sa imong kinabuhi karon. Ikalipay. Nga naman, the more manggod nga magmugot ka mga igsunan, the more nga dili ka makadawat o mga panalangin. Nga naman, ganahan na musulod ang blessing sa imo mo atras na lang. Nga naman, gamugot naman kadaan. Ora go nang wato kag tindahan, tapos ang tindera gamugot, ganahan bago kang palit. Di ba? Ganahan bago kang palit, ana. So, ang bugtong ubuhi nga Diyos makikisunan, ang gusto lang niya nga handle niya ang tanan. So, gidugangan pa na ni Apostol Pablo makaigsunan sa 2 Corinto 7:4. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Ikaduhang Korinto kapitulo 7 bersikulo 4. Aduna ako'y dakong pagsalig kaninyo. Ako adunay dakong pagpagarbo tungod kaninyo. Ako natugob sa kalipay, ug bisan pa sa among tanang kasakit, ako malipayon sa hilabihan gayo. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios. Believe me mga igsunan, dili ni mahitabo by accident. Sa panahon mga igsunan, maka-encounter ka og kalisdanan, tribulation, mao ni siya, it is a great opportunity mga igsunan to grow as a believer. Mao ni siya dakong oportunidad nga gamiton sa bugtong ubuhi nga Dios nga magtubo ta mga igsunan nga kita nagalagad sa bugtong ubuhi nga Dios. Mao ni siya pamaagi sa bugtong ubuhi nga Dios mga igsunan. O gusto na ko i-focus ang upat ka keywords diri mga igsunan nga hopefully kung na may mga pagsulay sa atong kinabuhi karon ay agi mga kalisdanan, kagulanan o mga sufferings, trials, nagian man nimo karon mga igsunan nga pinaagi ning mensahe nga ipadala sa bugtong ubuhi nga Dios. Matan-awan nato ang pagsulay sa atong kinabuhi, ang ato ang kalisdanan o kagulanan sa lahi na pud nga perspective. Dili lahi na pud nga perspective, lahi na pud ang panlantaw nato, dili lang pagsulay gidawdaog kus kapalaran, tinunglo naman tingali ko kay ginanay-ani na akong kinabuhi. No, makaigsunan. Everything hitabo sa imong kinabuhi, blessing na siya sa bugtong ubuhi nga Dios. Dili man nimo ma-appreciate now. Akong kanunay ma-example diri si Joseph nga anak ni Jacob. Niagi sa gilabay sa dito sa pit hole mga igsunan, gilabay sa bangag sa iyang mga igsuon kay tungod paborito siyang anak ni ni Jacob. So after that gibaligya pa siya dito sa Ehipto, then after that napreso pa siya sa sala nga wala niya gibuhat, then after that mga igsunan, ang punto sa bugtong ubuhi nga Dios, unsa may punto sa bugtong ubuhi nga Dios, gihimo ni siyang blessing in disguise. Pangit man ang hitabo sa imong kinabuhi karon mga igsunan nga wala magaga-expect sa mga hitabo sa imong kinabuhi nga niabot karon, isipa mga igsunan nga naay nindot nga outcome ani, naay maayong butang nga mahitabo ani in the future. Lakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, ang first word nga tong paghisgutan is perfection. Okay? Perfection. Santiago chapter 1 verse 3 to 4. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Santiago kapitulo 1 bersikulo 3 paingon sa 4. Kay kamo nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo mosangpot sa pagkamainantuson. Mao lamang nga kinahanglan ang pagkamainantuson inyong tugutan sa hingpit nga pagbuhat aron kamo mamahingpit og masangkap nga walay makulang. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios. So from the word perfect mga kaigsunan or hingpit,
Ang hingpit makaigsunan, mo na siya gitawag og dili porket magperfect ka makaigsunan, magpahingpit ka, mahimo kang balaan na sinless na ka, nga wala na kay sala. Di na mo ipasabot ha. Kay pareha atong gisulti sa bugtong ang daghan og Greek word ani makaigsunan na ay tetelestai. Na ang buot pasabot sa tetelestai katong gisulti sa bugtong buhay sa tos Kalbaryo sa cross makaigsunan na niingon siya makaigsunan, it is done. Pasabot na kumpleto na niya iyang misyon diri sa kalibutan. Unsa may mission sa bugtong buhay nga Dios? Nga luwason tang tanan sa atong mga sala. Gisakripisyo niya iyang kinabuhi dato sa Kalbaryo sa cross. Ingon din sa dato sa Kalbaryo sa cross tetelestai. Pasabot, it is done, it is finished, it is complete. So mo'y pasabot makaigsunan sa hingpit dire nga gihisgutan ni Santiago makaigsunan. Kay musulti kag misquote nimo ang mahimo kang hingpit, pasabot ba ni wala na kay sala? Dili na mo'y punto nga wala na kay sala makaigsunan because namuyo ta diri sa kalibutan makaigsunan ug naata sa tawhanon nga lawas. Nakasala ta sa nahuna sa hunahuna sa buhat ug sa pinulungan. 'Di ba? Kisa man koy way sala karon makaigsunan? So makaigsunan, pareha nang gisulti ni Apostol Pablo, I have fought the good fight of faith. So nahimong hingpit si Apostol Pablo. Nganuman, natapos niya yung misyon makaigsunan. Muni punto sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga maging perfecta, mahimutang hingpit makaigsunan, mahimutang complete makaigsunan. Nga kung unsa may gipahimo sa na misyon sa tuwas bugtong ubuhi nga Dios, Matthew 24:14 makaigsunan, isang yaw ang mayong balitas matungod sa mahitungod sa gingharian sa tibuok kalibutan ug ang katapusan sa panahon mo abot na. Then ayha po ka musulti makaigsunan sama sa gisulti ni Apostol Pablo, I have fought the good fight of faith. Nakiglaban ko makaigsunan sa mayong balita sa bugtong Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, kaning trials and tribulations makaigsunan, kaning kalisdanan, nag-serve ni siya sa tuwag purpose para ma-develop pa ang atong spiritual karakter sa atong kinabuhi. Unsa man ang mga spiritual karakter? Mao ni siyang bunga sa balaang espiritu. Galatia 5:22-23. Kung ikaw anaanay balaang espiritu sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi, dapat makita ni sa imong kaugalingon, makita sa imong gibuhat makaigsunan. Unsa may gina-produce ani balaang espiritu? Gugma. First things first, gugma. Diba? Unsa man gugma, gentleness, kindness, self-control, kay kalinaw, sumao dapat ni ang mo ni ang gidevelop sa tuwas bugtong buhi nga Dios. Remember sa kanta nga masusama nimo? Gusto kong masusama nimo sa kinaiyahan og pagkamaayo sa bugtong Dios. Kinaiyahan makaigsunan nga ang gustong mahitabo sa tua sa bugtong buhi nga Dios, ang gusto sa bugtong sa tua nga buhaton nato is makaigsunan, dapat habulo nato atong bukdon ang standard sa bugtong ubuhi nga Dios. Biay-biayon ka man, daog-daogon ka man, lutuson ka man. Pero sa pinakatumoy na makaigsunan, iampo pa nato ang atong mga taong gabiay-biay, gadaog-daog sa tuwa. Then mo na standards bugtong buhi nga Dios. Amahan, pasaylua sila kay wa sila kabalo sa ilang gibuhat. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So makaigsunan, diri nato makatunan pinaagi sa mga kalisdanan, pinaagi sa mga kagulanan, makaigsunan, diri nato makatunan nga ang mapailubon nga paglahutay o mag-rely lang ta sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Nagbuhat kini og trabaho dinhi kanato. Kini makaigsunan usa ka paagi sa bugtong ubuhi nga Dios, sa pagtangtang sa atong garbo og pagpaningkamot sa kaugalingon nga mahimo natong tanan. Kaning trials makaigsunan, kaning tribulations, kaning kalisdanan, kaning kagulanan, mauni pa maagis bugtong is para tanggalon atong mga garbo. Tanggalon po ning pagpaningkamot nato sa atong kaugalingon, nga abi nato makaigsunan, mabuhat na nato ang tanan. Tanaw nato makaigsunan, nga kaya nato ang tanan, we can do it alone. At dili nato kinahanglan ang bugtong buhi nga Dios. Mo ni gustong tanggalon sa bugtong buhi ang atong pagkatawhanon. Mao man ni ang pagkatawhanon nato, pride. Natabangan ni mo isa ka tao, ay nakaya nako. Sumoni gusto tanggalon sa bugtong mo sa panahon nga sulayan ta niya. Sa panahon nga tagaan ta niya galisdanan. Nga naman,
gusto sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan nga mo depende lang ta sa iya ha. Ha? Kay kasagara ang makaigsunan. Ha? Kasagara sa atong pagkatawhanon malimtan na nato ang bugtong ubuhi nga Dios nga siya'y tubag sa tanan nato mga problema. Mao bitaw daghan ang mga na-overfatigue karon, daghan ang stress, daghan ang gasakit ang ulo, daghan ang mga problema kay nganuman ginasolve nila ang problema sa ilang kaugalingong kusog. Ha? Ginasolve nila ang problema sa ilang kaugalingong kusog. Mo nang gisulti diha ayaw na ang ugma pasag di ang ugma nga magproblema sa iyang pagkaugma, sa iyang kaugalingon. Kita magaisunan ang problema taon sa atong kaunon sunod ugma, ugma, sunod ugma, sunod ugma, sunod ugma. Daghang kitag problema. Masasama unya ta atong gatigom og mga bahandi makaigsunan, daghan sa gitigom sa iyang kahumayan makaigsunan. Kay para daghan sa kaunon hangtod sa pila ka tuig. Unsa gibuhat sa bugtong buhi nga Dios? Ha? Hoy buang. Karong gabi kuhaon na ako imong kinabuhi. Gusto ba ninyo inganawa mo sa bugtong buhi nga Dios? Ha? Sama sa gisulti ni Pastor Mas Gayna, di ba bahandi. Kabalo ka makaigsunan, ana ang bugtong buhi nga Diyos, you cannot serve two masters. You cannot serve God and Mammon. Dili ka pwede mo serbisyo sa bugtong buhi nga Diyos ug sa kwarta kay pwede nimong kaligututan ang usa o higugmaon ang usa. Ha? Pero pasalamat ko sa bugtong buhi nga Diyos nga namo sa adlay papahulay. But pasabot makaigsunan, gipili nato ang bugtong buhi nga Diyos karong adlaw makaigsunan kaysa sa kwarta. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Diyos. Ha? Mo naman kaigsunan gitudloan nata sa bugtong ubuhi nga Dios nga pag once na ipagsulay sa tong kinabuhi na ay mga kalisdanan o kagulanan gitudloan nata sa bugtong ubuhi nga Dios nga moduol sa iya. Gitudloan nata nga tanggalon nato atong garbo ug ang pagpaningkamot ato sa atong kaugalingon nga sulbaron ang tanang problema. Kay daghan kog na encounter nga na depress after that kung na depress magpakamatay na lang. Ha? Mo ni problema sa naay Ginoo ug walay Ginoo. O na kay Ginoo mga igsunan, magdaduha pakamatay ka, di na gyud ko maluwas ani. Once makaigsunan ang usa ka tawo maghikog na gali na wala na kay kaluwasan. Ha? Ngano man? Baga-ara po nimog naong ay imong putlo nimong ginabuhi ikaw tag-iya na? Ha? Once ang tawo maghikog makaigsunan wala na nay kaluwasan. So, ang trials makaigsunan, ang pagsulay o mga problema makaigsunan, nga moabot sa ato nga di gay nato kayang i-fix makaigsunan, kinahanglan natog mapailubon nga mulahutay. Ha? We have no choice makaigsunan but to look on God and lean on Him. Ha? Kay moadto ka sa imong kaila makaigsunan, samot nagkwarta imong tuyo, balibaran gyud ka. Ha? Ako mga isuna na ako yung mga nadungog nga kuan nga bahala na ka sa akong kinabuhi Ginoo pamathon pa ko nimo ugma o dili ikaw nay bahala. Mali na inana mga isuna, trust me mali na. Ano man, pag ampo nga gamiton gas bugtong buhi sa iyang na kung mamatay ka ugma bahala na ka Ginoo. Diha ra gyud tama nimuhang gugmas bugtong buhi nga Dios. Kay tungod sa mga pagsulay nga imong nagian, makipag deal na ka sa Ginoo kung buhion ko nimo ugma Ginoo sige okay. Pero kung di ko nimo buhion, okay ra sad. Mo na yung mga walay directions kay nabuhi. Nga gusto na kay para mawala ang mga problema, mamatay na lang. Pag mawala gani ka, ay po binlig problema imong pamilya, kasi binlan po nimo utang. Ano na ang makaigsunan? Mo ni real God's kinabuhi. Mo nang kanunay usahay mo encourage yun ta. Dili ko pwede magsigigwali ninyo og doktrina diri makaigsunan kay kabalo naman mo. Dagko naman mo. So may kinahanglan nato dire. Na may mga sinulat si Santiago na pag-encourage sa matag usa sa atua ug gibutang siya sa balaang kasulatan in which kinahanglan pud nato sa i-tackle makaigsunan. Kinahanglan pud nato ning hisgutan ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Although makaana ka nga dili reality ang akong gisulti diri kay kumabot ang pagsulay di magyud ka malipay kabalo man ta ana. Pero at least makaigsunan dili man ako mo kuan sa inyo
muhikap sa inyong kasing-kasing ang bugtong ubuhi nga Dios man, pero usara gyud ako masulti sa inyong mga igsunan. Samot na sa atong mga pinalanggang tigpaminaw, usara ako masulti, mahal ka sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So importante mga kaigsunan nga masabtan nato ang posisyon, nga nahimo tang kumpleto pinaagi sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Muna gisulti sa Colossus chapter 2 verse 10. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao sa Ginoong Kristo. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 10. Og sa kinabuhi nagatugob kamo diha kaniya nga mao ang ulo sa tanang pamunuan og kagahom. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. So kani siya makaigsunan, usa ni siya sa verse nga nagpamatuod nga ang bugtong ubuhi nga Dios, siya gyud ang Dios sa mga Dios, hari sa mga hari, Ginoo sa Ginoo. Nga naman, at mao ni nag-establish diri makaigsunan, nga ang bugtong ubuhi sa naog sa tres kay libutan, hingpit gyud siya nga siya ang bugtong ubuhi nga siya ang Ginoo. Nga adunay hingpit pod nga kinaiyahan sa bugtong ubuhi nga Dios nga nagpuyo diha sa sa iyang pisikal, mahikap nga pamaagi. Kabalong makaigsunan nga nung gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios ang iring? Nga nung gibuhat niyang iring? Kabalo ba mo? Ang iring makaigsunan parehag porma sa layon, dili. O tigre, pareha dili. Ang bugtong ubuhi nga Dios kay kabalo man ang bugtong is dili ta makahikap sa leon ug sa tigre. Muna nagbuhat siya iring. Para makahikap ta makaigsunan. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Gikan na po na sa atong mahalop langgang pastor lahi. So dili makaigsunan. Kita na mga bugtong na anak sa bugtong at buhi nga Dios, united ta sa atong bugtong is pinaagi sa pagtuo. And we are also considered complete and whole makaigsunan sa atong bugtong ug buhi nga Dios. Si Apostol Pablo makaigsunan in the same book sa Colossus, nagsulat siya makaigsunan nga si Epaphras. Kailan mong Epaphras, di ba? Kaysa si Epaphras, wag yun naminaw sa kong live sila. Wala mo naminaw sa akong live makaigsunan, mga previous live. Si Epaphras makaigsunan, sama sa akong gisulti. Si Apostol Pablo wala nakaapak dito sa Colossus. Colossus chapter 2 verse 1. Mabasa na ninyo diha. Kaya pagsulat ni Apostol Pablo makaigsunan sa Colossus, wala sa nakaadto sa Colossus, ni nakaapak man lang sa Colossus. Asa dahil si Apostol Pablo at that time, gisulat niya ang Colossus. Nasa sa Roma na priso. Na priso na si Apostol Pablo. Si Epaphras makaigsunan, kinsa may si Epaphras? Si Epaphras makaigsunan, usa ni siya ka-convert panahon nga nagmisyon si Apostol Pablo sa Efesos. At that time makaigsunan na si Apostol Pablo na asulod sa Efesos pang third man yata to niya nga trip o second trip. Naa si Epaphras dato makaigsunan. Gidawat niya ang maing balita sa bugtong ubuhi nga Dios. Then si Epaphras taga Colossus ni siya. So after that nga dawat niya ang maing balita, gidawat niya ang bugtong ubuhi nga Dios, pag-uli niya sa iyang hometown, nga mao niyang Colossus, bit-bit niya ang maing balita sa bugtong ubuhi nga Dios. Na-convert ni siya ni Apostol Pablo. So dadto makaigsunan, nagtukod siya makaigsunan. Iglesia sa Colossus makaigsunan. Then after that nagka-problema ang Colossus kay naay mga mini nga magtutudlo nga lisulod sa Colossus. That's why dili kayang i-handle na Epaphras ang problema sa Colossus. Niadto siya kay Apostol Pablo makaigsunan para mangutana unsay dapat ug angay nga buhaton sa Colossus. Mao to nagsulat si Apostol Pablo sa Colossus nga gisulti niya dadto nga si Epaphras nagampo si Epaphras para sa mga taga Colossus. Nahimo siyang intercessor, tagapamagitan. Mao to makaigsunan. Ang sulti diha sa Colossians chapter 4 verse 12, Son perfect and complete in all the will of God. Kinahanglan kini nagpasabot nga mahimo tang kompleto, lig-on ug masaligon sa atong pagtuo pagsunod sa plano sa atong bugtong ug buhi nga Dios. So, ang sinulat ni Apostol Pablo mga igsunan, kinahanglan gyud na sa mga igsunan tan-aw na tong history background ana. Dili kay taga sulat sulti ni Apostol Pablo, apply na to sa atong kaugalingon. Tungod makaigsunan, parehaan ni makaigsunan, naatay daghang branches diri sa Mindanao. Example, na ay problema diri sa Puentes. Unya,
musulti ni Pastor Mans. Pastor Mans, ingani ang problema sa Puentes. Ang problema sa Puentes, Pastor Mans, kay kuan kanang managhan ra sila, Pastor Mans, kung naamo dadto. Joke ra. Ha? So, unsa may i-address ni Pastor Mans? So, i-address niya ang problema diri sa Puentes. Pero it doesn't mean, makaigsunan, nga mauna na siya'y balaod sa tibuok branches. Tama? Ha? Tama, di ba? So, naalagi pang address na mga problema si Apostol Pablo para sa specific nga lugar. Ang Colosas na problema nga mahitungod ang mga mini nga magtutudlo diri sa Corinto atong hisgutan ron naasay problema. Ha? So lahi siya og sulbad na mga problema. Kay si Apostol Pablo baya ang mensahero sa Hintil. Si Apostol Paul. So makaigsunan padayon ta diri sa 2 Corinto 13:9. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9. Kay kami malipay sa diha nga kami mamahuyang ug kamo mamalig-on. Ang among gipangamuyo mao nga unta kamo mamahingpit. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios. So sa may punto ni Apostol Pablo dire. Malipay mo, kami, bahalag kami, mamahuyang, basta ikalipay ninyo. O sa may contextual aning passage makaigsunan. So, ang resulti ganina, ang Colossus na ay problema, kana ay mga mini diadto makaigsunan. Diri po sa Corinto, naagyapoy mga mini nga magtutudlo nga giatake ang karakter ni Apostol Pablo ug ang authority ni Apostol Pablo bilang apostoles sa bugtong ubuhi nga Dios. He has been maligned makaigsunan. Gipasipalahan si Apostol Pablo sa Corinto. Kasi nagpasipala sa iya ang mga mini nga magtutudlo. Nga mo'y hinungdan na hilayo ang Corinto makaigsunan gikan sa ilahang debosyon sa atong bugtong ubuhi nga Dios tungod aning mga false teachers. Mao ni ang kaatbang ni Apostol Pablo. Gitawag ni silang mga super apostle makaigsunan. Ngano man, kay mulabaw pa man sila ni Apostol Pablo. Pakita silang mga credentials, mulabaw na silang Apostol Pablo. Sila mo'y gadala sa Corinto, mahilayo ang Corinto sa ilahang devotion sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Giingnan nila sa Apostol Pablo nga huyang. So unsa nga pamaagi? Isog kay ka sa imong sinulat pero nakita ti ka sa personal, huyang man lagi ka. Ha? Ngano man, sa unsa nga pamaagi? Si Apostol Pablo makaigsunan gipakita niya iyang pagkamapa ilubon makaigsunan. Wala niya gikumpronta. Ang iyang approach dili confrontational. Amo na nakita sa iyang kalaban nga weak si Apostol Pablo diri sa banda sa Corinto. Sa 1 Corinto makaigsunan. Asa 2 Corinto. So nakita sa iyang kalaban nga weak siya kay wala siya ni apply og apostolic authority. Unsa man ning apostolic authority? Mao ning authority nga gikan sa bugtong ubuhi nga Dios sa pagtudlo, sa pagsaway, ug sa paggiya. Wala siya ni apply og apostolic authority. Mo nang gitan-aw sa iyang mga kalaban nga huyang si Apostol Pablo. Gidaot nila si Apostol Pablo, ang credential ni Apostol Pablo, gidaot sa mga mini nga magtutudlo. Muna nga na si Apostol Pablo, sige lang. Tanaw ninyo nga huyang me, gikalipay na mo na, nga kamulig-on. Kay kani among kahuyang, ang maghatag na mo kusog, kulay lain kundi ang bugtong ubuhi nga Diyos. Palakpakan na to, na nasa 2 Corinto. So makaigsunan, gi-avoid ni Apostol Pablo ang need for discipline. Wala sa ni gamit og apostolic authority para silutan o disiplinahon ang mga mali nga gibuhat nila makaigsunan. Wala sa ni gamit ana. Ngano man, perti namang daot sa mga mini nga magtutudlo dadto sa Corinto, mahitungod kay Apostol Pablo uban sa mga kaubanan. Tan-aw nila makaigsunan, huyang si Apostol Pablo. Isog kay ka sa iyong mga sinulat, pero sa personal, weak man di ka. Kay dili ka kakompronta. Mo na si Apostol Pablo, kabalo siya mo sabay kung unsa ka. Mo na giingon diha makaigsunan. Mo na giingon diha, ay napakiglalis makaigsunan sa mga taong lisod pasabton. Nga naman, magsayang lang kag hago, magsayang lang kag laway, magsayang lang ka og singot. Iya ka na, sirado ng una-una, ay napakiglalis ana.
Ha? Mura bitaw nagatong joke bitaw ni Pastor Lahi nga ang donkey o ang tiger kay sunan niya. Naglalis ang donkey o ang tiger. Eh siya nga, ana ang donkey, the grass is blue. Ana po ng tiger, dili, lagi, green. Ana ang donkey, taka lang ka, the grass is blue. Ang kuan daw, sa sa? Ang sagbot kay blue. Ana ang tiger, di lagi si ato tani kuan be ato sa atong hari. Hari ato sila kang kuan, sa ato sila sa leon kay king of the jungle man ang leon. Asa haring leon. Kaning donkey ba? Ingon siya, the grass is blue bisag green, ana po dayong leon. Sakto na, the grass is blue. Oh, ana ding donkey, oh, di ba? Bugo kay ka. Ako may sakto. Gingnan niya ang tigre. Paglakaw sa donkey makaigsunan ni ana dayong tigre. Haring leon nga ningon man ka nga ngano ni approve man ka atong donkey nga the grass is blue nga kablo magyud ang green asa nga ay na paghago-hago kumo na yung pagto pasagdi na lang na. Kaysa makihago ka kuan magkapoy lang ka, glalis lang mo. Kung mao ginalang iyang gibarugan, ay na lang nahilabti. O di ba peaceful. So si Apostol Pablo makaigsunan, bahala giingnan sa og huyang makaigsunan sa iyang mga kalaban. Mga mini nga magtutudloan sa okay ra. Kung mo na inyong ikaligon, okay ra. Sarcastic na ni pagasulti ni Apostol Pablo. So, unsa may gitudlo ni ini kanato makaigsunan? Ang gusto ni Apostol Pablo makaigsunan, giampo ra gihapon ni Apostol Pablo ang taga Corinto nga magtubo sila, mabag-o sila, magtubo diha sa grasya ug muuswag sa pagkabalaan ug mutulid sa tanang sayop sa ilang espirituhanong kinabuhi. Giampo ra gihapon sila ni Apostol Pablo. So, unsay gitudlo nini kanato makaigsunan? Kung dili nato kanunayng buhaton ang adtong pagkahingpit diha sa bugtong ubuhi nga Dios adlaw-adlaw. Kung di nato buhaton unsa may resulta ani? Kung moabri lang tag balang kasulatan kung ganahan ta. Moabri lang tag balang kasulatan kung adlaw ipapahulay. Mo nang pag-abot sa Sabado na mapa pa kasi mo Bible. Ngano man? Mura ni katong story makaisunan sa duha ka magtiayon. Nibisita ilang pastor yato. Naniud to. Bakaon nila ilang mga kutsara dato man. Ang kutsara nila bulawan. Kay dato lagi. So, nahitabo mga kaigsunan, humana nagkaon ng pastor. Nilakaw na. Sa pastor, daghang salamat kay sa pagbisita ha. Tapos mga kaigsunan, natingala sila nakawala man lang tinidor. Bulawan lang tinidor, nawala ang tinidor mga kaigsunan. Dayon ana siya nga, maulaw, mapunta mo istoryang pastor. Uy nga, pastor, gikuha niya mong tinidor. Kay pastor ba ya? So, sige sila kita sa pastor, wala gyud sila ni sulti kay maulaw sila. Dahil sunod tuig, niabot na isa ka tuig, makaigsunan, niabot na isa ka tuig. Pag-abot sa isa ka tuig, makaigsunan, ibalik ang pastor. Kaya iya mag-invite og balik, pastor, kaon tagbalik dito, may 1 year naman nga, nibisita ka dito. Ni ato ilang pastor makaigsunan. O dito na yun, nakahigayon, na yun sila pangutana. Sila raman, pastor, kanang, nakita to ni mong bulawan nga kuan, tinidor. Medyo naglingo-lingo ang pastor, na-discourage ang pastor. Disappointed. Ana sa wala gyud mo gabasag bala ang kasulatan. Sulod sa isa ka tuig. Nganuman, ang tinidor naa didto sa Biblia. Giipit nako. Nana ba makaigsunan? Maing ana ba ta makaigsunan? Muabre lang tag Biblia adlong igpapahulay, papaan pa kay gialikabukan na. May nana ba ta makaigsunan? So, kung dili nato kanunayong buhaton makaigsunan atong pagkahingpit at ubang bugtong ubuhi nga Dios adlaw-adlaw sa paglakaw. Unsa may mutubo sa atoa karon? Kung dili ni nato buhaton. Unsa may mutubo sa atoa? Mutubo sa ato ang dili pagkakontento. Tanan na lang ihatag sa imuha, tanan na lang madawat nimo gikan sa bugtong Dios kulang ra gihapon. Remember ninyo ako mga mensahe previous nga live sa ato ang Pastor Lahi live. Bisag tagaan ni mong milyones ang taong di kabalo makontento, kulang ra gihapon na. Tagaan na ni mong cellphone, kung walay charger ka uban, magreklamo gihapon na kay way charger. Ang taong di makontento magaigsunan, gitagaan na ni mong kaon, buntag udto panihapon, magyaw-yaw ra gihapon kay walay labot snack. Mao ni mo tubo sa tuwa. Kung dili ta mo ngayog tabang sa bugtong Dios, kung dili ta mag-abre sa tumalang kasulatan, dili ta magsikampo sa bugtong Dios, amo tubo sa tuwa, di ta kabalo makontento. Pero ang tao makontento makaigsunan, bisag tagaan nimo naggamay, grabe ang pagpasalamat na sangko sa langit.
Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Pero ang mga taong di makontento makaigsunan, kulang ra. Kulang ra gihapon. Ha? Manang ningon si Pastor Lahi, kabalo ka mahal. Lisod kayo maghatag sa mga taong di kabalo mo kontento, kay bisag tagaan mo nag 1 ka milyon. Kulang ra gihapon na. Ha? Unsa pa may motubo sa tuwa? Ang dili pagka malipayon. Ganuman. Problema dire, problema di adto, bayranan sa eskwelahan, bayranan sa kuryente, sa tubig, sa balay, utang dire, utang dito. Ang problema nimo, gawon-huna ka, puro na utang makaigsunan, wala na kaganaw nagkalipay diha sa bugtong buhi nga Dios. Ang balang espiritu wala nimo. Nganuman, ang giproduce sa balang espiritu kalinaw, kalipay. Ha? Ya sige gaganaw kay maulag eh. Unya na problemahan na og mapriso na gyud ka? Ha? Malay mo ikaw gamiton sa bugtong sa prisuhan. Magwalay ka dito. Diba, parang Joseph ba? Diba, nahimo siyang second in command sa Egypt makaigsunan. Niagay siya sa prisuhan. Diba? Masa pa may mutubo sa ito makaigsunan? Mutubo ang dili pagka komportable. Alingasa kay ka? Ha? Gusto baguhon. Ha? Nindot na kayo mong balay. Baguhon pa yun mo. Gusto na ako ikuan ni. Ha? Nindot na kayo mong balay. Bakbako na sad kay butangan lagi. Iglas lagi ang balay. Ha? Iglas na ko ni diri. Masag na humanan nindot kayo. Ha? Iglas tanan. Ha? Unsa pa ilas nga di kanang mutubo sa tuwa pag dili tahingpit adlaw nga maduol sa bugtong mo Dios. Mutubo ang dili pagka mapasalamaton. One of the problems, diri sa katapusang adlaw ang ungratefulness. Nasulat na ni Apostol Pablo makaigsunan. Ang ungratefulness makaigsunan, maunay mutubo ning katapusang mga adlaw. Kawalo mo sa topic na ko atong may puso ka bang mapagpasalamat every time nga naamoy madawat makaigsunan, madawat bisag kinsa man na gigamit sa bugtong mo Dios, naamoy makuha nga dili inyo pasalamat mo. Kay wala ka kabalo mo na lang gyud to pareha sa katong balo nga babae. Mo na to'y pinakadako para niya nga gihalad niya sa bugtong uboy nga Dios. Kadumdum atong balo nga babae nga gahatag og dako ang mga pariseo ug uban pa diha gahalad, pero wala nakita sa bugtong uboy nga Dios ang nakita niya. Walay lain katong balo nga babae gahatag 5 centavos. Ano man? Mo naman to'y pinakadako niya. Dapat dili na to kalimutan magpasalamat makaigsunan. Kay wala ka kabalo makaigsunan nga kana iyahang gihatag sa imong mao-mao na lang gyud na. Tanan makaigsunan, tanan buhaton nimo dapat mag-glorify ang Ginoo. Moinom kag tubig, pasalamat sa bugtong mo Dios, tanan makaigsunan. Mukaon ka, pasalamat sa bugtong buhi nga Dios. Maglakaw ka, pasalamat sa bugtong buhi nga Dios. Bisag asa ka mo ato, pasalamat sa bugtong buhi nga Dios. Nganuman, di na ko matingala katapusang adlaw, isa man sa mga problema. Sa katapusang adlaw makaigsunan, usaning problema nga dili ka pasalamaton. Mo ni problema sa katapusang mga adlaw, usa. Mo na ang bugtong buhi nga Dios, dili niya walaon ang pagsulay sa atong kinabuhi. Dili niya walaon makaigsunan. Nganuman, muna akong gisulti makaigsunan, ang bugtong uboy nga Dios dili niya tanggalon imong mga problema, mga pagsulay sa imong kinabuhi. Masusama ni Sadrak, Misak, Abednego makaigsunan. Gikuha ba din niya si Sadrak, Misak, Abednego nga wala gipadayon datos kalayo? Wala, di ba? Gipadayon niya, pero giubanan niya. So, dili man i-withdraw sa bugtong uboy sa mga pagsulay kay part man yun naka-built-in naman yun sa atong kinabuhi. Dili man niya i-withdraw makaigsunan ang mga pagsulay sa atong kinabuhi apan ang bugtong uboy nga Dios ubanan ta sa atong mga pagsulay. Palakpakan nato ang bugtong uboy nga Dios. Kay nganuman, ang bugtong uboy nga Dios understands the value of suffering and trial. Sa sabta niya unsay value aning pagsulay o kalisdanan. Kasabot siya makaigsunan. Gusto sa bugtong buhi nga Dios nga kita mahimong hingpit, nga makasabot, nga kita kompleto diha sa atong bugtong buhi nga Dios ug mosalig ni anang gihatag ka nato. Dapat kabalo ka mo kontento usay naani mo.
Kasagara karon mga kaigsunan, pangitao ng mga butang nga wala. Ha? Unsa may bitbit ni Moses mga kaigsunan nga iyang giluwas ang mga Israelita dato gigamit sa bugtong. Unsa may bitbit niya? Tungkod. Nangita ba sa Ginoo padali kong manulunda? Ginoo gusto na kong inani. Ginoo ka ng kumpleto kong sundalo kay para magawas na ko yung mga tao. Nag-request ba si Moses ana? Kung usay naani mo mao na imong ha? Usay tawag na? Mo na imong i-improve mga kaigsunan. Mo na imong gamiton. Ha? Mo na ano mangita man gyud ka nang wala. Sa una sa sa panahon ni Pastor Lahi mga isunan nga wala una gyud wala mi. Ha? Sige manumano gyud in taong kog atubang sa live ni Pastor Lahi. Wala may problema mga isunan mangandoy ka. Mo na ingon ni Pastor Lahi mangandoy na lang gani mo daka-daka na lang pod. Ngandoy ra man na. Pero be contented mga isunan kung unsay naa sa tuwa. Dapat kabalo ta makontento. Ha? Nga maora man gyud ni. Ginoo, unsa man ni? Tungkod ra man gyud akong bitbit o gamita na. Muna purpose sa bugtong is kung unsay naani mo makaisunan, maunay gamito nimo ay nagpangita atong ni tampulano, tampulana, unsa pa na imong gusto pangitaon. Gamita ug maunay i-enhance ang naa sa imuha. Talent man na, mas skills man na, maunay gamito nimo para sa himaya sa bugtong uboy nga Dios. Sa tuwa mong makaisunan, naa sa tuwa ang pagka-inggitera o inggitero. Kung sa'y naa sa iha, gusto na to na apod na to. Tama? Ha? Kung sa'y naa sa iha, uy, na may aircon na mong silingan, magpa-aircon po ko. Uy, na may bagong washing gipalit. Palit po tag bagong washing. Ha? Kung magamit pa makaigsunan, gamita. Unya ra pangita og maguba na gyud. Actually nga na gyud ko makaigsunan. As long as pwede pa, sige, pwede pa. Ha? Dapat naatay pagkakontento sa atong kaugalingon. Ha? Gusto sa bugtong abuhi nga Dios nga mahimo tang perfect makaigsunan and complete. Pero sa akong gisulti, sa mission na to, dili perpekto nga mahimo na kang balaan nga wala na gyud kay sala. As long as naa ka diri sa kalibutan, makasala jud di gyud na malikayan. So, as we go through trials, makaigsunan, umugawas na sa mga pagsulay, makita nato makaigsunan ang completeness nga gihatag sa tuwas buktong mo sa nawa to sa drakmi sa kabinigo. Di ba? Pagawas nila makaigsunan, wa man lang yun na ni maho o kuan. Bahong aso, pati sanina, pati buhok, wala tanan. Ha? Kaya bantay mo atong mensahe ni Sir Michelle na from broken to whole. Isa nagtanaw ato. Gikan sa pagkawasak na padulong sa pagkabuo. Ha? I-example na to sa chaos. Tanaw ra gud abi nimo ang kwarta nimo makapalipay na. Mabitaw ni sulti ko makaigsunan, katong rich yang ruler, katong batanon nga dato makaigsunan, nganong ni duol pa man sa bugtong buyos nga naa naman sa iya tanan. Di ba? Ang tanang gusto sa kalibutan girepresent na atong dato nga bata makaigsunan. Batanon dato tanan naa niya. Kung usa imong gipangandoy sa kalibutan naa na atong dato nga bata. Pero iduol gyapon siya sa bugtong misungutan na sa Ginoo. Ha? May magtutudlo. Unsa may kibubuhaton na kung makaangkon kog kinabuhing dayon. Ha? Pasabot na ay kulang sa iya dili imong kwarta ang makapakompleto nimo. Ha? Kung usa yung gipangandoy sa kalibutan makaigsunan, mao toy gi-represent atong batanon nga dato. Kwarta, kagwapo, kasikat, power tanan na aniya. Pero kulang gyapon yang kinabuhi makaigsunan mo ni duol sa bugtong buhi nga Dios. Apa napakya sa makaigsunan sa pulong nga ihatag. Wala man to nagproblema tong dato kadag anak ng Ginoo uli dato ibaligya imuhang mga kabtangan. Pasabot kabtangan ra way labot kwarta. Napasay kwarta mabilin. Kabtangan ra gigingon niya sa unang panahon. Crops biya ilaha. Dili biya pareha karon nga kwarta-kwarta na ila mas daghan ang bahandi. Compared sa money. Dili problema sa iya, nilingo siya kay nang hinayang sa wato nang hinayang. Kay gipabaligya sa bugtong buhi Dios, bahandi. Pasabot na pa say kwarta, kung hinunaon nimo na pa say kwartang mabilin. Ang iyang gasakit iyang kasing-kasing dato, ang word nga ihatag. Ihatag sa mga kabos. Dato nasakitan siya makaigsunan. Ha? Mong tanaw nimo karon,
Naa ka sa fix imong kinabuhi nga gusto ka daghang kwarta. Do you think makakampleto na nimo? Gitagaan na ganitag ilustrasyon sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan nga kanang bahandi wala na makaigsunan kung wala imong kinabuhi, wala ang bugtong ubuhi sa imong kinabuhi. Even King Solomon, kung gusto ka bright bahandi, King Solomon naatanan sa iya ha. Pero sa minhitabo siya sa panahon makaigsunan nga nabulag siya sa bugtong ubuhi nga Dios. Ecclesiastes, meaningless, all are meaningless. Ha? Kakawangan lang ang tanan. Tanan diris kalibutan. Maangkon mo man ang tanan. Pero di gihapon na makakumpleto sa imo kung wala ang bugtong buhi Diyos sa imong kinabuhi. Balakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Ha? So makaigsunan, dapat masabtan na to makaigsunan, na di na to kinahanglan og panggawas nga kahimtang o material dere nga kalibutan. Ha? Para maglipay ta. Ha? Para malipay ta, di na kinahanglan kwarta. Although, kinahanglan mig kwarta sa tao, kay para mukhaon. Pero kung mo na gamiton mong kwarta para mo na makaingon nimo nga nalipay ka, gusto na kog kwarta Ginoo kay para makaangkon kog kalipay? Ha? Di na mo makakumpleto nimo mga kaigsunan. Daghan kay example sa balaang kasulatan nga naa na nila ang tanan pero kulang gihapon lang kinabuhi. Ha? Asa nato makita ang kalipay mga kaigsunan? Sa atong bugtong og buhi nga Dios. Una nindot na mahimo ka simple lang ka kung say naa nimo, gamito na nimo. Ay pangita nang wala. Ha? Tama ba Sister Burlat? Pangita nimo wala, moging wala. Ay nang napangita kung say naa diha. Kung itagaan kag tungkod sa bugtong buhi nga Dios, gamita na nga tungkod. Tama? Di ba? Pwede mo ta mangayo si Moses Ginoo tagay ko gahom. Balibad kaya si Moses makaigsunan, tungkod rin na niya. Ha? Muna ang bugtong ubuhi nga Diyos makaigsunan, mugamit siya sa atua makaigsunan o mga pagsulay para to bring us perfection or completeness sa atong kinabuhi. Palakpakan na ito ang bugtong ubuhi nga Diyos. So, sa ang first word na to? Perfection. So, ang kaduhang nga word is prayer. Santiago chapter 1 verse 5 to 8. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo nga pinakalabing gamhanan sa katanan. Santiago kapitulo 1 bersikulo 5 paingon sa 8. Apan kon adunay uban kaninyo nga nakulangan sa kaalam, papangayua siya sa Dios nga magahatag sa tanan sa kadagaya og sa walay pagpamuyboy og kana igahatag kaniya. Apan papangayua siya nga may pagtuo sa walay pagduha-duha kay ang nagaduha-duha sama siya sa balod sa dagat nga ginatulod sa hangin o ginabula-bula. Busa dili magdahom ang mao nga tawo nga makadawat siya og bisan unsang butang gikan sa Ginoo. Ang tawo nga may duha kahuna-huna maduha-duhaon sa tanan niya nga mga paagi. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. So, makaigsunan, trials have a way of pushing us to prayer. Ang pagsulay makaigsunan na ay pamaagi para ituklod ta para kita mo ampo sa bugtong ubuhi nga Dios. Tanawa tong verse 5 ganina. Kasi sulti sa verse 5, kung adu naman kaninyo nakulangan og kaalam, papangayuwa siya sa Dios nga naghatag ngadto sa tanan mga tao madagayaon gayud og sa walay pagpamuyboy. O kini igahatag kaniya. So, kung gusto gani ka mangayog tabang gani, ayaw sa tao, kaya ang tao, mamuyboy yun na at the end of the day, mamuyboy yun na ni mo. Ito sa bugtong mo yes, di ka boy-boyon. Tama? Ha? So, makita na ito makaigsunan. Kung gusto ka, og kaalam sa bugtong og buhi nga Dios in the midst of tribulation. Sa usa nga pamaagi, sa tunga-tunga sa imong mga pagsulay, gusto ka makay kaalam. Para asa man ang kaalam nga ipapangayo sa bugtong buhi nga Dios? Para asa man para masabtan nato unsay purpose sa bugtong buhi nga Dios, para masabtan nato makaigsunan kung unsaon nato ang problema. Ha? Asa sa usa nga pamaagi, pinaagi sa pagampo. Ha? O sa sulti diha makaigsunan, we have the mind of our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Natay hunahuna makaigsunan. Nasama sa atong bugtong buhi nga Dios. Ug naatay kaalam nga sama sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Kaalam nga gikan sa bugtong buhi nga Dios.
First Corinto, Kapitulo 1:30, na maoy gitugyan niya sa matag usa sa atua. Unsa to? We have the mind of our Lord Jesus Christ, First Corinto chapter 2 verse 16, and the wisdom of our Lord Jesus Christ imputed to us. Gitugyan sa atua. First Corinto 1:30. Pero sometimes mga kaigsunan dili nato ni na ginapakita. Instead, sa usang pamaagi, nilinta sa atong kaugalingong kaalam. Wisdom of the flesh. Kabalo ka mga kaigsunan. Mo na gisulti diha 2 Corinto Kapitulo 2:13. O 1 Corinto Kapitulo 1:17 paingon sa 20. Nagsunod pa mo? 1 Corinto 1:17 padulong sa 20. Then 1 Corinto 1:2, 1:4, 6. Dayon 1 Corinto 3:19. Sunod? Balik ko na kuha 1 Corinto 1:17 paingon sa 20. Okay? Then 1 Corinto 1 Corinto Kapitulo 2, versikulo 1, versikulo 4, versikulo 6. Og 1 Corinto Kapitulo 1 Kapitulo 1, versikulo 3:19. Tama man? 3 gani, 19. So, usahay makaigsunan, dili nato may pakita ang kaalam sa bugtong uboy nga Diyos. Why? Instead, we lean on, we lean upon the wisdom of the flesh. Nagsaligta sa atong kaugalingong kaalam. Sa usa nga pamaagi, kabalo ka makaigsunan, Pastor Lai is very humble. Grabe ka mapailubon sa atong mahalop nilanggang Pastor Lai. Kabalo ka, musulti ko niya, ma-amaze magyud ko niya. Wala ko na in love sa iyang kagwapo, na in love ko sa iyang kabright. Ngano man. Kay bright gyud siya. Makasulti kong bright gyud siya. Kay inon ako, mahal. Bright kay kano, kabalo ka humble guys, Pastor Lai, masya daghan pag mas bright nako, mahal. Na gyud siya. Pero para sa ko, siya na pinaka-bright, dili sa ingon nga bana na ko siya. Pero makita gyud nako sa iya nga bright gyud siya. The way pa lang siya mo explain. The way pa lang makita gyud nimo nga puspos gyud just balang espiritu. Ganahan gyud ko, dili kay I hate history before. Na ako history nga subject sa una, di ko ganahan mo sulod. College na ko, dili ko ganahan history Rizal o Pilipinas. Dili ko ganahan nga naman. Kisa ko ganahan po na ng history alas 7 gabi, pingon sa alas 9. Katulgon ako. So, ay tabo makaison, di ko ganahan history. Panahon nga, nag-uban min Pastor Lai, siya ga-encourage na ko. Siya nga, tanawan ning story sa Israel, tanawan ning nahitabo sa unang panahon, nga nganong nawala ang Israel. Siya mo nga ako kay, basta movie, okay ra sa ko Ayaw lang ko pabasa history. Nakagraduate ko, Sister Nicole, nga wala ko sulod-sulod sa library. Maunay tinuod. Ni-graduate ko nga wala ko kasulod sukad sa library. Nga naman, di ko ganahan magbasa. O ganang naabit ang mga exam, nga na ay read the story, des amang question na sa ubos, dili ko mabasa sa story mo, diretso ko sa question. Then aya na ko balikan ang story. Nga naman, kapuyan ko. Di ko ganahan magbasa gyud. Di gyud ko ganahan magbasa mga igsoon, tinuod lang. Naipabasa si Pastor Lahi, libro gipalitan ko niya. Wisdom of the Wolves. Stilan mga igsoon, bisag isa ka page wag gyud ako napakli. Di ko ganahan magbasa. Pero hilig ko mo tanaw movie. Dili ko dili kung sa love pa na, dili ko pag once kung nabitang physical ako ang gusto nga love language, kanang LDR maglisod ko. So, dili ko ganahan og mobasa pero ganahan ko na ako'y tanawon. So, hilig ko mo tanaw og mga movies, pero ako pong tanawon kanang naay mga accent sa British. Kanang mga pang-kingdom nga mga movies. Ganahan ko ana pero alam ko pabasa. So, diri makaigsunan. Yan akong Pastor Lahi nga unsa man na mahal. Di ba? Bright man ka mahal, sa nga dili ko bright daghan pag mas maayo na ko mahal. Ako kabalo ka mahal. Wala na sila umusulti ka nga mas maayo sila nimo. Daghag theologian karon mahal nga naa sa sayop nga pagtudlo. Naminaw ra na isa sa ko
Nasa sayop nga pagtudlo ano naman, teologya na gani ito ha. Ga-eskwela na tong pila ka tuig pagka-pastor, pero naaragapon sa adlaw nga. Ha? Teologya na to. Sipiat gyapon ako nga bisag kung sa sila ka bright makaigsunan. Wala sa ilang espiritu o gahom sa bugtong nasugo na animo. Lakpakan na pambugtong buhi nga Diyos. Ako ginana si Pastor Gyud makaigsunan, tinuod gyud na. Ha? Mo dito mo gamit sa atong kasi tawag worldly nga wisdom makaigsunan. Although, ang naka-advantage lang aning worldly nga wisdom, naka-advantage makasabot ka. Makasabot ka sa magibasa, makasabot ka og English, mao ra na advantage. Pero ang paghubad sa balang kasulatan, dili yung ka pwede mo gamit og worldly wisdom ana. Kanang kaalam nimo pangtawhanon, daghan na nga pakyas tungod sa kaalam nga pangtawhanon. Ha? Nang naay nabasa nga bawal ang babay, bawal na din ang babay. Pakyas. Di ba? So, ang advantage lang aning wisdom sa kalibutan nga gitrain ka, nga naka-eskwela ka, makasabot ka. Makasabot kag Tagalog, makasabot kag English, o sana. Pero paghubad sa balaang kasulatan, daghan ang mga teologyan nga wala nagkadimao. Unay tinuod. So ang kinahanglan gipakita na sa bugtong may Dios nga wisdom niya ang atong kinahanglan, dili ang worldly wisdom sa paghubad sa balaang kasulatan. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. We must remember makaigsunan nga sa atong bugtong buhi natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo. So na lain nga bahandi, no? Kay bahandi diri sa kalibutan kay it means kwarta, tama? Di ba? Pero ang bahandi sa bugtong buhi nga Dios ang kaalam ug kahibalo. Colosas kapitulo 2 bersikulo 3. Ang gusto sa bugtong buhi nga Dios nga iistorya nato iyang kaalam. Mabasa nato na sa 1 Korinto kapitulo 2 7 ug 13. Gasunod pa mo? 1 Korinto kapitulo 2 7 ug 13. O gusto sa bugtong buhi nga Dios makaigsunan, maglakaw ta sa iyang kaalam. Manay gisulti sa Colosas 4:5. So, sa panahon gani mga kaigsunan nga ang mga butang naplastar sa maayo mga kaigsunan, everything is turning out right. Nasa plastar imong pamilya, nakay trabaho, nakaplastar ka, hunahuna na dayon ta mga kaigsunan nga atong wisdom ang nagamit ani nga anong nakahimo taning mga nindot na mga butang nga gihan-ay nimo imuhang kinabuhi, gihan-ay nimo pamilya. Sometimes hunahuna nimo imo nang wisdom imong gamit. Di ba? Remember King Nebuchadnezzar? Nahimong great ang yang kingdom tungod niya. So sige what's bugtong buhi nga Dios? Gihimo siyang hayop sulod sa 7 ka tuig. Kaon siya og sagbot. So, trials and problems mga kaigsunan have a way of knocking us. Ang pagsulay ng mga problema na ni pamaagi nga kita matumba. Tumba ba ni nga matumba ta? Matumba ta sa pinaagi sa pagluhod o magpagsalig sa bugtong ubuhi nga Dios sa kaalam sa bugtong ubuhi nga Dios. Mao ni ang purpose sa trials and problems. I-knock out ka. Pero dili knock out nga makatulog, i-knock out ka sa pagluhod o pagampo sa bugtong ubuhi nga Dios o dapat musalig ta sa kaalam sa bugtong ubuhi nga Dios. So, bottom line diri makaisunan, trials have a way of teaching us how to pray. Ang pagsulay nagtudlo sa atoa kung unsaon nato pagampo sa bugtong ubuhi nga Dios. Munay giingon diha sa verse 6 ganina sa Santiago 1:6, nga ato ang pagtuo makaigsunan total dependence upon God sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Kay kung dili ta moagig pagsulay makaigsunan, ang tendency ani kabalo mo unsay tendency? Dili ta mosalig sa bugtong ubuhi nga Dios o dili ta mahimong dependent sa iya. Ano mo duol man kaniya kung wala kay pagsulay, tama? So, mao ni siya purpose makaigsunan. Kung dili ta moagig mga pagsulay sa kinabuhi, mga kalisdanan o kagulanan makaigsunan, ang tendency dili ka mosalig o dili ka mo depende sa bugtong ubuhi nga Dios. That's why, ingon ang bugtong ubuhi nga Diyos, makaisunan, that when we pray, kung kita daw magampo, dili ta pwedeng magduha-duha sa atong kabubuton o sa iyang kabubuton. Mao to'y sulti sa verse 6 ganina, Santiago. Kung magampo gani ka makaisunan, ayaw pagduha-duha nga sundon ba nimo imong kabubuton o ang kabubuton sa bugtong ubuhi nga Diyos. Kay ang worst ani, dili ka makakuha og tubag gikan sa Ginoo. Ngano magduha-duha man ka. Sa time bitaw makaisunan, example,
natunga ka sa imong kabubuton o kabubuton sa bugtong mo, pasabutan na wala gyud kay salig niya. Ha? Wala gyud kay salig niya. Ngano man? Nganong imo pa manghunahon imuhang kaugalingong kabubuton kung nisalig gyud gas Ginoo? Mo nang ang bugtong uboy nga Dios ang kinahanglan niya pagtuo nga sama sa mustasa kagamay. Di baling gamay imong pagtuo basta wala lang kagaduha-duha sa atong bugtong buhay nga Dios. Palakpakan atong bugtong buhay nga Dios. Ha? That's why mga igsunan, sa panahon nga kita makaigsunan, matunga ta sa magduha-duha ta sa atong kabubuton o kabubuton sa bugtong buhay nga Dios, I'll tell you. Kung magduha-duha ka kung unsay sundo nimo, kabubuton ba nimo, kabubuton sa Ginoo, kabubuton na lang nimo ang sundo nimo. Mo na koy sulti niyo ano man. Di man ka makaunahuna og imong kabubuton kung gasunod jugas bugtong mo nga Dios. Kung gusto jugas kabubuton sa Ginoo, sundan na lang nimo kabubuton. Mao man ginay gusto nimo. Pero wala ko nagiingon nga mao na maayong buhaton. Ngano man? Nganong matunga pa man ka makaigsunan? Mo bitaw sulti ni Elias, nganong napaman mo tunga kanunay, pili lang mo. Kung si Baalin yung gusto mag-Ginoo, si Baalin yung ha. Kung si Jehovah yung gusto mag-Ginoo, si Jehovah. Nganong napamagyud mo sa tunga-tunga? Nganong magyud bugnaw-bugnaw, init-init mangyud mo? Gipangayo lang sa tuas bugtong mo yung Diyos, pagtuong na sama sa liso sa mustasa mga kaigsunan. Kung natunga ka sa imuhang kabubuton, nagabuton sa bugtong mo yung Diyos, you can't expect anything from God. Wala kay madawat gikan sa Ginoo, timan-ina ninyo. Ngano man, usahay, ginatuklod na to ang pultahan nga, dili para nato. Mo nang giingon diha makaigsunan, sa ingon ni Pasulahi, gitugot, pero di na mo ikabubuton sa bugtong mo yung Diyos. In what way? Sa panahon ba ni Moses makaigsunan, sige sila reklamo, nga tagaay mi og kanang karne. Moses, gidala ng baminili mo diri para patyon. May padya to sa Ehipto. Kay bahalag ulipon mi lami among kaon karne. Dire kay puro tinapay. Sige, gitagaan sa Ginoo, gitugot. Pero wala pa lang unsa to nga karne basurmans? Buntog. Naa pa lang sa ilang mga ngipon makaigsunan, gausap pa lang gipamatay na sila sa Ginoo. Why? Why? Gitugot, pero di mo ikabubuton sa bugtong ubuhi nga Diyos. Unexpected mga kaigsunan, pag once gitugot sa Ginoo, naanay, hangganan. Naay? Ano sa'yo, Bisaya na? Naay, utlanan ang pagtugot sa bugtong ubuhi nga Diyos. Timan-ina ninyo. Once mo gamit ganit o gitugot sa bugtong ubuhi nga Diyos, pero dili mo ikabubuton, naay utlanan tanan pagtugot sa bugtong ubuhi nga Diyos. Naay utlanan. Sa panahon pa lang ni Moses makaigsunan, okay, gitugot, gipatilaw lang sila, pero gipamatay sila tanan. Naay utlanan ang pagtugot sa bugtong nga Diyos. Nato na So, unsay resulta makaigsunan kung perminti ka matunga sa imong kabubuton o kabubuton sa Ginoo? Instability. Wala kay baruganan. Mao na ang bugtong ubuhi nga Dios, wala sa nagpagaan mga kaigsunan sa atong pagsulay o kalisdanan nganuman. Kay mao ni pamaagi nga mahimo tang stable. Sa unsa nga pamaagi? Mahimong stable ang atong tuhod sa kanunayng pagluhod dito sa bugtong buhi Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi Dios. Okay? And the third word is provision. Pasabot na ay mag-provide. Itong bugtong buhi nga Diyos ang atong provider. Santiago chapter 1 verse 9 to 11. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios nga mao sa Ginoong Kristo. Santiago kapitulo 1 versikulo 9 paingon sa 11. Ang igsuon nga anaa sa ubos nga kahimtang kinahanglan magakalipay nga mapasigarbuhon tungod sa iyang paghituboy. Og ang dato kinahanglan magakalipay tungod sa iyang pagkaubos kay maingon sa bulak sa tanaman siya mahanaw ra. Kay ang adlaw musubang sa magaalagiting nga kainit og ang tanaman malaya og ang kabulakan mga tagak og ang ilang katahom mawagtang. Sa ingon usab ni ana, ang taong dato mahanaw ra sa taliwala sa iyang mga pagpahigayon. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Happy Sabbath diha kay Sister Bless Me na mukatkat. Welcome sa Pasulahi Live. So makaigsunan, usay gisulti diri makaigsunan, naay warning, naay gi-warning para sa mga dato. Kinsa may dato makaigsunan? Kasi mga dato, ang dato, anybody with more than us,
Kung naay mulabaw sa to, dato na sila. Makaigsunan, ha? So, si James makaigsunan, gina-encourage ang mga magtutuos bugtong buhay nga Diyos nga nawalan tanan. Ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, makatabang ni kanato nga, mahinumduman nato, ha? Kung gikan, kung asa diin gikan ang atong mga panginahanglan. Ha? Kisa nag-supply sa atong mga panginahanglan gani? Walay lain kundi ang bugtong buhay nga Diyos. Filipos 4:19. Okay? Even though, makaigsunan, even though God may use people, ang bugtong buhay nga Diyos, mugamit man ginagtao ang bugtong buhay nga Diyos, tama? Kay dili man amunawag ang Ginoo para tabangan kaniya, tama? Kadumdum mo atong tiguwa nga nagpuyo dapit suba? Ha? Nga may nampuon siya sa bugtong buhay nga Diyos? Buntag udto panihapon gakwadro alas siya makaigsunan, sige siya ampos bugtong buhay nga Diyos. Unya ningon ang balita nga katong nga napuyo dapit sa suba pahawao na kay naay baha nga moabot kusog ang ulan bagyo inana di gid siya mohawa. So gipaadto siya ampo siya Ginoo luwasa ko Ginoo. Gipadalhan siya og pambot makaigsunan di sa muuban. Sa dili lang sa okay ra ko dire ampo ra ko sa Ginoo. Gipadalhan og jet ski makaigsunan di muuban. Padalag barko, gipadalag helicopter di muuban namatay. Pagabot sa langit. Pasangin lang niya ang Ginoo nganong wa ko nimo luwasa. Sa nga gipadalhan naman ti katanan pero man kaniuban. Muna bugtong buhay nga Diyos mogamit siya tao makaigsunan. Mogamit siya tao. Pero makaigsunan, ang nag-supply sa atong panginahanglan, nagagikan na sa atong bugtong ug buhi nga Dios. That's why diha dapat ang atong pagpasalamat sa bugtong ug buhi. Although mogamit siya tao, pero magpasalamat ta sa bugtong buhi. 2 Corinto 9:12-13. 2 Corinto 9:12-13. So, ang trials and tribulations makaigsunan, naka-benefit ani both ang dato ug ang kabus. Ay po ng pobre kayo magluloy. Luoy naman kayo na maminaho ng pobre. Oy. Kasi nakabenepisyo sa kalisdanan, sa pagsulay, ang dato ug ang kabos. Palakpakan na itong bugtong buhay nga Diyos. Nga naman makaigsunan. Kadumdum mo atong sambingay sa bugtong buhay nga Diyos, makaigsunan, nga tao nga nagtukod sa iyang balay, ang usa sa ibabaw sa batog, ang usa ibabaw sa balas. So niabot ang kalisdanan, niabot ang bagyo, parehong niabot sa ilaha makaigsunan, tama? Sa gatong balay nga gitukod sa ibabaw sa bato o gatong balay nga gitukod ibabaw sa balas, tama? Pareho nga niabot sila, giurusuro sila sa mga pagsulay. Pero ang katong taong nga gitukod sa balay ibabaw sa bato makaigsunan, mautoy na kalahutay. So it means makaigsunan, ang dato makaagi sila pagsulay, ang mga kabos makaagi pagsulay, pero kaning tao nga gitukod niya pagtuo dito sa bugtong buhay makalahutay sa tabang sa bugtong buhay Diyos. Palakpakan na itong bugtong buhay Diyos. So, giremind lang diri makaigsunan nga ang mga kabus na mga tao dato ta makaigsunan dato sa bugtong ubuhi nga Dios ug walay nawala nato. Nganuman, ang mga kabus makaigsunan pag once matulog na inig kagabi makaigsunan, di gyud na magproblema og naay mo tagingting diha na mga kaldero, plato ug unsa pa man. Tama? Diba? Pero ang mga dato makaigsunan, pag once na alay mo tagingting diha agoy akong bulawan nga gitaguan. So, wala sila'y kalinaw sa pagkatulog makaigsunan. Pero kita makaigsunan, nga kita dato ta makaigsunan sa kaalam o sa bahandi sa kaalam sa bugtong buhay nga Diyos, ipagpasalamat nato na sa bugtong buhay nga Diyos. Gipahinumduman diri ni Santiago nga ang mga dato nga tao, mas maayo makaigsunan nga dili sila magkinabuhi alang sa bahandi o musalig niini alang sa kalipay sa kalinaw. Ano yung mga dato makaigsunan? Tag-iya sa Apple, Steve Jobs. Although siya tag-iya, pero ang tag-iya siyang kinabuhi, ang bugtong buhi nga Diyos man. Ang tag-iya sa Apple, makaigsunan, Steve Jobs, ganito gigamit karon nga laptop. Mahal kayo ni silang mga baligya. Pero, very quality. Dugay na gini, hapit na maguba. Hapit na siguro matapos ang kalibutan, kaya hapit, nagbaglis-baglis naman akong laptop. Gamay, skilled. Gamay ra noon. Ang tag-iya sa Apple, makaigsunan, nagkasakit og cancer. Nabay nabuhat yung kwarta? Nabuhat? Walay nabuhat. Alexander the Great, makaigsunan, kadumdum mo sa akong story before? Di ba? Nabay nagbuhat ang pinakamaayo nga doktor sa tibuok kalibutan? Kung sakit akong kwento ni Alexander the Great? Si Alexander the Great, bago siya namatay, nihangyo siya, 3 ka wishes niya. Kung sayang wish, ang unang wish niya, nga pag once,
ang mubitbit sa iyang lungon ang mga doktor, ang mga banggiitang doktor sa kalibutan. Ikaduhang wish ni Alexander, ang kato iyang mga treasure, mga kaigsunan, iyang kabahandi, ikatag, magsunod sa iyang prosesyon. Ikatulo, nga ang iyang kamot, ibutang sa gawas sa iyang lubnganan, sa iyang lungon. Ha? Ano sa may punto ato? Unang punto ni Alexander, nga nung ang doktor iyang ipabitbit, ipakita lang niya kay bisan ang banggiitang doktor sa kalibutan, dili makaayo sa sakit kung maabot ang kamatayan. Number 2, ano sa itong mga treasure? Niabot ka diri sa kalibutan, makaigsunan, nga wala ka, tanan mga bahandi ni mo diri sa yuta, makaigsunan, pag namatay ka, din mo madala. Katulo, nga nung naas gawas ang iyang kamot sa lungon, niabot ka diri, nga hubo ka, wa kay bitbit, o muhawa pugas kalibutan, nga wala kay bitbit. Mao na siya ang lesson. Palakpakan na ito ang bugtong buhay nga Diyos. So, makaigsunan, sa panahon nga muagi taog mga tribulation, it causes us to remember marvelous riches that God has provided. Muna isulti sa Ephesians or Efeso, Kapitulo 1, 3, 7. O Epeso, Kapitulo 2, og 7. Epeso, Kapitulo 3, 8. Sunod, Epeso, Kapitulo 1, versikulo 3, og 7. Epeso, Kapitulo 2, versikulo 7. O Epeso, Kapitulo 3, versikulo 8. So, ang last word nato makaigsunan, sakto, sayo ko human ron, no? Ang last word na ko makaigsunan, the fourth word of, pero before na, mangutan na ko, usang unang word? Perfection. Number 2? Number 3? Number 4? Wala pa. Number 4? Promise. Muna siya gitawag na to og for peace. Dili, for peace ng malinya ka ha. For peace of tribulation. So, ikaupat na itong word makaisunan is promise. Santiago chapter 1 verse 12. Dalay ko ng bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Santiago kapitulo 1 bersikulo 12. Bulahan ang tao nga muanto sa mga pagsulay, kay human siya makaanto sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi, nga gisaad sa Dios kanila nga nahigugma kaniya. Dalay ko ng bugtong og buhi nga Dios. Oh, palakpakan na ito makaisunan. Ang sa man yung makasulti na makaisunan, bulahan ang tao nga muantos. Kaya ang sa may nasa ending ani? Ang sa isuoto na to? Ang sa madawat na to? Purong-purong nga kinabuhi. Kasi kasada ni. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Grabe ang promise. So, diri makaigsunan, munang gingon diya ang mulahutay sa katapusan. Asa man mabasa na? Palakpakan na to, Matthew 24:13. So, makaigsunan, nariginis pagkalahutay. Munang, para makalahutay ka, usa sa sikreto, makalahutay ka, ayog tanaw sa tawo. Kaya ang tao, mapandol niya na. Yan ha? Example tagam na example. Mana ka dira sa gawas. Dahil masikag lingi atong tao dito, hangtod nga makaabot ka sa unahan. Nyag naibato dito, maunsa man ka? Mabungi, jud ka, mapandol ka. Muna ko mo, sigag tanaw sa imong isig ka tao, maunay ka pandulan imong ano man. Kung daghan og mga bato-bato diya, kaya na mapoy kay pagsulay sa imong kinabuhi. So, kung na mga bato-bato diya sa unahan, sige kag lakaw, kay matukas gingharias bugtong sa langit sa mga langit. Nya, sige kag tanaw sa imong isig ka tao. Unya, habang gapadayon ka, sige kag tanaw nya, aday bato diya sa unahan. Unsa may tabo nimo? Mapandol, pasabot, backslide ka. Talikod sa pagtuo, pero kato imuhang gitanaw, ni padayon sa pagtuo, kaysa may lugi. Ikaw. Mo nang isa sa mga sikreto, mga pinalanggang, mga igsuon, para makalahutay ka, tutok lang sa atong bugtong ubuhi nga Diyos. Palakpakan na to. Notice mga igsunan, there is a 2 Thessalonians chapter 1 verse 4. Dalay ko ng bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Ikaduhang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 4. Tungod niini, kami gayod mao ang nagapasigarbo kaninyo ngadto sa mga iglesia sa Dios tungod sa inyong pagkamainantuson ug pagtuo sa taliwala sa tanang mga paglutos ug mga kasakitan nga karon inyong ginasagubang. Dalay ko ng bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na ito mga kaigsunan. Nindot may paminawan mga kaigsunan. Oy nga, proud kay ang bugtong buhi nga Diyos sa tuwa ba? Kana bitang
Uy, pakpak daw mo kay Sister Burla, try ni pakpak, pakpak. Ma-proud ang bugtong buhi nga Diyos. After sa atong maagian, makaigsunan, kay apel man yun ko. Ha? After sa atong maagian, say kita gana? The Great Revelation, Jacob's Trouble, tanan, maagian nato na makaigsunan. Samot na karon upcoming na ang mga pagmeeting-meeting di ato sa gawas na nasod. Kay, kung wato na ni si Trump sa UN, wala ta kabaluan eh. Gaampo lang yung kanunay sa bugtong buhing e Diyos. Pero ay mong kabala ka kay dili matapasagdaan sa bugtong buhing e Diyos. Ha? So, ang mahitabuan ni makaigsunan, after that makaigsunan, makaadto ka, I remember, nakadumdum ko sa isa sa mga sulat sa kuha ni Pastor Lahi. Katong buhi pa siya. Kaysa akong giingon, sige yun na siya, himo og sulat na ako. Sweet kayo na siya, adlaw-adlaw yun na siya, magpadalag sulat, or di kay i-text niya, i-messenger niya, hindi i-email niya, puro na, tag-as pag yun kaayo. Pero lami kay basahon kay Englishman. Oo. So, nanatoan siya after daw sa reckoning. Ana sa after sa reckoning, sa pagbalik sa bugtong ubuhi nga Diyos, kanang magtagbo daw mi. Ana sa lagi wala jud tinuod ni. Magtagbo daw mi diadto sa langit sa mga langit din, mag-holding hands daw ming duha. Tinuod na, wala jud ko nag-joke. After sa reckoning after nga pagbalik sa bugtong, after sa tanan makaigsunan, ana siya nga magtagbo daw ming duha. Kaya mag-holding hands daw, may pasaka bato sa langit, sa mga langit. Rinood na, wala ko ga-joke. Wala po kabalo, ana sa ipadayon nato atong paghinigog maay. Kung asa, wala na'y kasakit, wala na'y kamatayon, wala na'y paghilak. Kay karon something nanghid na siya ba? Pero pag abot nyo sa langit, makaigsunan, dili na walaon yung memories Gusto ko lang iklaro na Pag abot sa langit, kang imong asawa karon, imong gyapon ang mailahan nga asawa nimo siya. Kana imong mama, mailahan ra gyapon nimo nga mama na nimo siya. Dili ingon nga mawala tanan memories nato. Ang tanggalon lang ang mga sakit makaigsunan nga mga kaagi nato diri. Mo nay kuanon sa bugtong ubuyes mo na i-heal niya, kuhaon niya. Dili nimo nganong nakasulti ko ana, nganong muhilak man ka kung imong pamilya wala nimo nganong trapuhan man sa Ginoo imong luha tungod nakaila ka niya, nasakitan ka, kay nailhan nimo siya. So dili matanggal ang memories. Muna si Pastor Lahi, mailhan ko niya, mailhan ako siya. Pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga Dios. So, ang problema lang wala di adto sama sa panahon ni Adan ug ni Eva nga wala pa sila nagkasala. Okay? Ang naa lang di adto is agape love. Wala ng eros love. Ang eros love, mga kaigsunan, mao ni ang panaghinugugmaay sa magtiayon o di kay sa maguyab o sa mao na siyang eros love. Mao na mawala dito sa langit sa mga langit. Wala na pagkighilawas dito. Kundi agape love na lang. Kung sa itong gibuhat ni Adan o ni Eva, nag-uban man sila. Tama? Pero wala sila gibuhat pa to kay wala pa man naabrihan ilang unahuna sa maayo ug dautan. So ingana ra pud ang mahitabo dito mga kaigsunan pag-abot nato sa langit sa mga langit. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So sa isulti diha mga kaigsunan sa kabalo mo na ako'y nagustuhan diri mga kaigsunan. I love the 1 Corinthians chapter 3 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Na ay 5 promises diha mga kaigsunan concerning trials in this one verse. 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 13. Dalay ko na bugtong og buhi nga Dios sa mao si Ginoong Kristo. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13. Kaninyo walay nakaabot nga bisan unsang pagpanulay nga dili maanto sa tawo. Ang Dios kasaligan ug dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw sa inyong kaarangan. Apan uban sa pagpanulay siya magatagana usab og lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pagantos niini. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Asa manindot nga saa dili. Naghatag pagsulay ang bugtong buhi nga Dios. Kabalo ka kami bitaw mga atheist imo to Ginoo sa nga why would good and loving God allow suffering? Ngano daw ang buutan ug mahigugmaon nga Ginoo mohatag gitugutan niya ang kalisdanan pagsulay. Ngano man sa gisulti nga sunan
mao ni say makapag-grow sa atong pagtuos bugtong buhi nga Dios. Diri makita kung init ba ka o bugnaw ba ka o bugnaw init-init ba ka sa panahon nga moabot ang pagsulay. Diri makaigsunan nihatag ang bugtong buhi nga Dios og pagsulay. Ha? Ingon o si sulti ha? Bisag unsang pagpanulay nga dili maanto sa tawo, di siya mohatag ana makaigsunan. Ang ihatag sa bugtong buhi nga Dios katong pagsulay nga kaya nimong antuson. Apan makita nato ang 5 ka saad sa bugtong buhi nga Dios sa usa lang ka bersikulo. Unsay sa unang saad niya? You're not the only one. Nganuman, ubanan man kas bugtong buhi sa panahon musulayan kaniya. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Number 2. Number 2. Ha? God is faithful. Matinud-anon ang bugtong o buhi nga Dios. Number 3, God knows your limit. Mga nang bugtong is dili ka paghatagan og pagsulay nga dili nimo kayanon. So, number 4, o sige ngon diha, maghatag og escape kagawasan ang bugtong og buhi nga Dios. So, kung naa makay problema karon, naa nay kagawasan. Ha? Number 5, mga isunan, God will give us strength. Siya mohatag pagsulay nato, mohatag siya kagawasan, og maghatag siya og kusog makaigsunan. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, trials makaigsunan cause us. Hopefully, nga makafocus na sa atong bugtong buhi nga Dios og sa iyang mga saad para sa ato ang makaigsunan. When we do this, our faith grows. Mga pagsulay sa atong kinabuhi karon, sama sa kong gisulti, dili man ni mawala mga isunan kay built-in naman ni nga pagsulay sa tuha sa panahon na tao kani kalibutan na ang pagsulay gauban na sa imuha. Sama sa gisulti sa bugtong buhi nga Dios, apan makaigsunan ang sulti sa bugtong buhi nga Dios, magmalig-on lang ta kay gidaog na niya ang kalibutan. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios mga Dios, nga labing gamahanan sa tanan makaigsunan. Gihangyo mo na kong tanan manindog ta. O pagkakantahon nato ang makabarog ako. Commander Atsa, makabarog ako. Ang tanang pagdayeg, ang tanang kadungganan, makaigsunan, ato nang gibalik tanan sa atong bugtong o buhi nga Dios. Palakpakan nato sa makasug nga palakpak ang bugtong o buhi nga Dios. Happy Sabbath sa lahat. Ipanalitan mo ako sa tanang katalagman, gikan pa kaniadto, ikaw ka na ko nagauban. Sa tanang takna, ikaw nagyo ang saliganan. Agalon ko tungod nimo, makabarog ako. Ihimo mo magaan ang dala kong mabuga. Gikuha mo ang kabalaka, niining akong dugahan. Sa kalisdanan ko, ikaw ragyod ang mitabang. Agalon ko, tungod nimo, makabarog ako. Bisan unsa pa,
bisan unsa pa kadako ang problema. Ikaw sa kanunay, ikaw sa kanunay, ikaw sa kanunay nagtabang kanako. Wala na ko'y gikalisangan, bisan gamay sa panggubatan. Kaya imong gaho, mauy akong kusog, ug akong kaligunan, amahan ko. Basta kauban ka, makabarog ako. Iantos mo ang kasakit dito sa Kalbaryo, aron ako mapasaylo sa tanan na kong sala. Sa kinabuhing dayon, ako gihatagan mo. Agalon ko tungod nimo, makabarog ako. Gipalakaw mo ako sa matulid mo nga dalan. Gipapuyo mo ang gugma mo sa kasing-kasing kong busaning tungura. Ikaw lang alagaran ko, agalon ko tungod nimong makabarog ako. Bisan unsa pa, bisan unsa pa, bisan unsa pa kadako ang problema. Ikaw sa kanunay, ikaw sa kanunay, ikaw sa kanunay nagtabang kanako. Wala na ko'y giskalisangan, bisan gamay sa panggubatan. Kayang imong gaho, mauy akong kusog, ug akong kaligunan, amahan ko. Basta kauban ka, makabarog ako. Bugtong upuhi nga Diyos, Hesu Kristo nga agalon ko. Ikaw ang magbubuhang sa tanang butang. Busad akong kalipay ko, nga ikaw awitan ko, awitan ko. Bisan unsa pa, bisan unsa pa, bisan unsa pa kadako ang problema. Ikaw sa kanunay, ikaw sa kanunay, ikaw sa kanunay nagtabang kanako. Wala na ko'y gikalisangan, bisan gamay sa panggubatan. Kayang imong gaho, mauy akong kusog, ug akong kaligunan, amahan ko. Basta kauban ka, makabarog ako, amahan ko. Basta kauban ka, makabarog ako. To God be the glory. Malakpakan na ito ang bugtong ubuhin nga Diyos mo Diyos. Nga mas Kristong pinakalabing gamahanan sa tanan. O ginaot ko mga kaigsunan nga kaning pulong nga gipadalas bugtong ubuhin nga Diyos. Dili sa inyong ubos nga igsuon, moturok ni sa atong kasing-kasing. Nga atuan ni nga ipangabuhi, adlaw-adlaw sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Nga parte ang bugtong ubuhin nga Diyos sa atong kinabuhi, sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi mga kaigsunan. Pagmatas, buntag, pagtulog, magampo sa kanunay. Nga ang bugtong buhi nga Diyos magauban sa atua. So ang bugtong buhi nga Diyos ug iyang panalangin magauban
kanatong tanan. Ang tanang pagdaig, tanang kadungganan, para rana sa atong bugtong ubuhi nga Diyos, mga Diyos, nga mga Kristong pinakalabing gamahan sa palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Daghang salamat ug happy Sabat kanatong tanan.